Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang patuloy nating subaybayan ang programa Ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang mga minutong talakayan, at si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagpaliwanag ng mga salita ng Diyos na siya rin namang tagapagturo sa Adventist Medical Center. So, kamusta po kayo, Pastor? Pastor, mabuti. Ikaw naman ang aking kukumustahin. Sana ay patuloy na sumasagana kayo sa biyaya, lalong-lalo na sa pakikisalamuha sa mga kapatid na nagkakaroon ng pagkakataong pag-aralan ng salita ng Diyos at gamitin ang ating programa na instrumento upang sila'y gabayan sa kanilang paghahanda para magturo o makitalakay sa kanilang Sabbath School. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat na mayroon tayong ganitong programa na kanyang pinagkakaloob sa atin, na siyang nagiging pagkakataon na maihatid natin ang mga salita ng Diyos na nakakakuha ang mga kapatid ng mahalagang mga bagay na kanila namang may babahagi sa kanilang pag-aaral ng lesson tuwing araw ng Sabado. At sa mga nakakasaksi nito ay totoo pong nabibiyayaan. Kaya naman pinapasalamatan natin ang mga kapatiran na patuloy na nananalangin, sumusuporta financially, at ganun din ang patuloy nilang pagkakaloob na inspirasyon na ipagpatuloy ang programang ito dito sa Hope Channel. So mga kapatid, lalo tigit ang mga naroon sa iba't ibang bansa. Kanina lamang ay nakatagpo ko ang ilan na sa pamamagitan ni Sister Nelia Llorca, yan ang pamilya Llorca na naroon sa Canada, sa isang church, sa Filipino church doon. Kapag raw malapit na ang Sabbath School, kasama ng mga kapatiran, nakahilera sila at pinanonood ang ating programa. Praise the Lord for that. Na kung saan ay napapakinabangan nila ito. So, maraming salamat sa inyo at mainit na pagbati sa lahat ng kapatiran sa Pilipinas at ganoon din sa iba't ibang bansa. Tayo po ngayon ay nasa ika-10 na serye ng ating pag-aaral. Ilan na lamang ay tapos na naman natin ang 13 pag-aaral dito sa trimestrong ito. Na dito po sa ating talakayan ay pag-uusapan natin kung papaano tayo haharap sa mga tiwaling tagapagturo sa kabila na mayroon tayong patotoo ng mismong nakakitang saksi at propesiya ng Diyos. Ating tutuklasin ang estratehiya ni Satanas laban sa katotohanan na sa ating pagsasaliksik, ating lubos na makikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang titulo ng pag-aaral na ito, Propesiya at Katotohanan. Pero bago po tayo pumalaot, atin munang hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, minsan pa po ay lalapit kami sa inyo upang dumulog at humingi ng kaalaman at pagkaunawa, lalong-lalo na sa pagsasaliksik namin ng inyong mga salita. Aming pag-aaralan ang propesiya at ang banal na kasulatan, kung ano ang ugnayan nito at ano ang magagawa nito sa aming mga personal na mga buhay. Bigyan po ninyo kami ng tamang pananaw, pagkaunawa at pagpapahayag ng inyong salita, at pahintulutan ninyo na ang banal na Espiritu ang siyang gumawa ng makapangyarihan upang lalo kaming maging mabisang instrumento sa pagpapakalat ng katotohanan na ikaw ang sentro ng banal na kasulatan at ang mga lahat ng mga hula ay nagpapatungkol sa katuparan at katotohanan na ikaw ay muling babalik. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang, ihanda ang puso at pandinig ng aming mga takisubaybay upang lalo pa silang pagpalain at sama-sama kaming maghintay na mayroong pananabik sa inyong muling pagbabalik. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pabuksan ang ating banal na kasulatan upang tunghayan ang susing talata sa pag-aaral na ito. Ito po'y masusumpungan sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 19. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak
Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga'y sumilang sa inyong mga puso. Ayan, napakaganda ng pangungusap na binigkas ni Apostol Pedro dito sa kanyang ikalawang sulat. At nais kong pansinin mo, Pastor, ginamit niya yung plural na first person, we. Yan. Isinama niya ang kanyang sarili sa mga kaanib ng iglesia. Ang sabi niya ay, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Sure word of prophecy. Panatag. Ang ibig sabihin, sure. Tiyak talaga. Tiyak na salita ng mga hula. Pag sinabi nating hula, Pastor, ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na darating. Ang banal na kasulatan ay may mga hula tungkol sa ating Panginoong Hesus at kung paano siya magiging tao at magsasakripisyo at babayaran ang kasalanan sa ating kalalagayan upang magkaroon tayo ng katubusan. So yung hula dito ay hindi lamang future events, ayan, kundi mga bagay tungkol sa tagapagligtas na siyang sentro at tema ng banal na kasulatan na nagaganap at patuloy pang magaganap hanggang siya muling mahayag at tayo iuwi sa langit na bayan. Dito mapapansin natin na pinanghahawakan ni Pedro na siya'y mayroong tiyak na nalalaman sa kanyang sinasabi. Kaya nga ang katanungan ay, ano ba yung dalawang dahilang ginawa niya upang siya'y makatiyak na paniniwalaan siya? Ayan. Ano yung dalawang bagay na kadahilanan kung bakit siya'y tiyak sa pinaniniwalaan niya? Ayan, Pastor. Now, pansinin natin dito sa 2 Pedro 1:18. Sa taas na talata lamang mula dun sa ating susing talata. 2 Pedro 1:18. Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Ayan, Pastor. Narito yung una na kadahilanan kung bakit siya'y tiyak niya sa kanyang sinampalatayanan. Una, naroon siya. Ito ay aming narinig na nanggaling sa langit. Ayan. So, mismo siya ay eyewitness. Ang ibig sabihin, naroon siya, saksi siya, nakita niya, Personal narinig niya, nakita. personal presence ang naroon. At ang tinutukoy dito specific ay yung transfiguration, yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus. Isa sa mga tagpo sa Ebanghelyo. Now, doon sa ikalawa, puntahan natin yung talatang 19. Ulitin natin, Pastor, dahil merong ikalawang rason kung bakit tiyak ang kanyang sinasampalatayanan. Ayan. 19. Kaya't meron kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So, unang-una, uulitin ko, Pastor, yung unang kadahilanan kung bakit meron siyang katiyakan sa kanyang sinampalatayanan ay naroroon siya. Nakita niya, narinig niya, nasaksihan niya yung Kristo na pinatutuhanan ng Amang nasa langit na ito yung pinakasisinta niyang anak na kanilang pinakahihintay. At ang ikalawa, Pastor, yun ay yung karanasan nila, nakita nila. Pero bago pa dumating ang Kristo, meron na silang mga tiyak na salita ng hula. Ang ginamit sa iyong translation sa Bagong Biblia ay propesiya. Ano ito? Ito yung mga isinulat ng mga propeta sa Lumang Tipan na mga mangyayari, magaganap tungkol sa darating na tagapagligtas, kailan siya babautismuhan, kailan siya ipapako sa krus, ano ang ministeryong gagawin niya, ano ang mga mirakulong kanyang gagawin. Nakalahad itong lahat sa banal na kasulatan. At kung susundan natin ito, maganda yung salita dito, na mabuti ang inyong ginagawa kung into'y inyong sinusundan. So papansinin natin mula sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, sa Eden, nagsimula na yung pahayag kung sino yung darating na tagapagligtas, yung dudurog sa ulo noong ahas doon na nanukso sa kanila doon sa halamanan. Kaya ito si Pedro ay hindi lamang personal niyang nasaksihan ang ating Panginoong Hesus at siya'y tiyak sa kanyang paniniwala, kundi meron siyang personal na pagkakaunawa tungkol
sa sinasabi ng lumang tipan. Kaya tingnan natin kung ano ang paniniwala ni Pedro tungkol sa lumang tipan. Ayan, talatang Gs, itutuloy natin. Balik tayo ng 1 Pedro naman. Balikan natin ang 1 Pedro, Kapitulo 1. Ang talata ay Gs hanggang 12. Ayan. Ito ay patungkol sa lumang tipan, Pastor. Ano ang pagkaunawa ni Pedro tungkol sa mga bagay na isinulat sa lumang tipan? Ayan, kasi maraming mga Kristiyano ngayon ang sabi nila ay wag na nating pag-aralan pa yung mga nakasulat diyang mga hula-hula sa lumang tipan. Dito na tayo sa bagong tipan ngayon. Ganun kaya ang pananaw ni Pedro o mayroong kaugnayan ang bagong tipan, ang mga aklat na ito na isinulat ng mga apostol doon sa mga itinala ng mga propeta sa lumang tipan? Talatang Gs hanggang 12. 1 Pedro talatang Gs hanggang 12. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito ay pinananabikang makita ng mga anghel. Pastor, ang iyong mga binasang talata ay nagpapakita kung ano ang hinihintay ng mga propeta sa lumang tipan at yun ay ang darating na pagliligtas ng Panginoong Jesus at ito'y kanilang siniyasat at hinahanap ang kahulugan tungkol sa mga bagay na ito. Bagamat hindi pa nila nakikita, ay dumating ang mga pangitain, mga katotohanan na ipinahayag ng banal na Espiritu sa kanila, kung papansinin mo ang talatang 12, na naipangaral sa kanila. Paano ipinangaral ang Kristo na siyang magliligtas? Doon sa unang-una, sa pamamagitan ng types and antitype, sasabihin natin, yung mga simbolo sa sanktuaryo, yung mga hula ng mga propeta doon sa suffering Messiah, at kung ano-ano pa. Ang mga ito ay pinanabikan nilang maunawaan. Hindi nila tunay na naintindihan ang mga bagay na ito kasi hindi pa nila nakita ang ating Panginoong Hesus. Nakagaya ni Pedro at narinig ang kanyang mga katuparan noong mga yon. Pero inanticipate na nila ito. Hinintay nila ng mga bagay na ito ay patuloy na mga mangyayari at magaganap, lalong-lalo na yung konektado doon sa kanilang pagliligtas. Pag binabasa ko itong sulat ni Pedro ay para bang pangkaraniwan lamang ng mga salita na ito naman pala'y naglalaman ng malalim na mga kahulugan mula doon sa lumang tipan. Kaya nga nakakatuwang pag-aralan itong kanyang mga sulat. Dahil dito makikita natin na mayroon talagang paniniwala itong si Pedro sa mga naihula doon sa lumang tipan. Kaya tingnan natin kung ano yung paniniwala niya tungkol sa lumang tipan. Tungkol sa ating Panginoong Hesus. Opo. Ayan. So, bigyan natin ng example, Pastor. Dito sa sulat ni David sa mga awit 22, Pastor. Pansinin natin, babasa tayo ng ilang talata dito. Ito'y tinatawag na isa sa mga messianic chapter sa lumang tipan. 22, 1 hanggang 3, hanggang 5. Yan. Ang sabi dito sa mga awit 22, 1 hanggang 5, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? O Diyos ko, sumisigaw ako kapag araw, ngunit hindi ka sumasagot man lamang at kapag gabi, hindi ako makatagpo ng kapahingahan. Gayunman, ikaw ay banal na kaluklok sa mga papuri ng Israel. Sa iyo ang aming mga magulang ay nagtiwala. Sila'y nagtiwala at iyong iniligtas sila. Sa iyo sila'y dumaing at naligtas. Sila'y nagtiwala sa iyo at hindi nabigo. Ang talatang iyong binasa, Pastor, kagaya ng ating nakita dito sa mga awit 22, ay mga pangungusap na binanggit ni Jesus. Isa ito doon sa tinatawag nating 7 palabras, the 7 last words of Christ. Yan. At ito'y nagpapatunay na siya yung tunay na Mesiyas. Bakit? Itong mga salita na binitiwan niya doon sa Kalbaryo ay galing sa salita na inihula na ng mga propeta, lalong-lalo na itong si David, na gagamitin niya, bibigkasin niya bago siya malagutan ng hininga. Ayan.
Now, tingnan pa natin ang isang halimbawa, Pastor. Zacarias Kapitulo 12, talatang 10. Zacarias Kapitulo 12, ang talata ay 10. Narito ang isang hula ng isang propeta sa Lumang Tipan, Kapitulo 12, talatang 10, na naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesus at naroroon si Pedro nang ito ay maganap. Nangyari. Yan. Ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pananalangin. At kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa kaisa-isang anak, at umiyak ng may kapaitan gaya ng pag-iyak na may kapaitan sa panganay. Narito ang picture noong mamamatay na ang ating Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo, marami yung mga tumatangis, Pastor. Opo. Yan. Mga nananahan doon sa Jerusalem, may mga babae na kasama doon sa Kalbaryo na umiiyak sila. Mga tagpo ito na ipinakita na sa Lumang Tipan. Bagamat hindi naintindihan ng mga propeta ito, pero naganap ito. At nung dumating, naroon si Pedro nang mangyari ito. Nakita niya at nasaksihan niya ang mga bagay na ito. Isa pa, Pastor. Tingnan natin ang isa pang example dito sa sulat ni Propeta Daniel, ang kapitulo ay 7, 13 at 14. Daniel, kapitulo 7, ang talata ay 13 at 14. Daniel, kapitulo 7. 7, 13 at 14. Ganito po ang siyang sinasabi, patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi, at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap, at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kalwalatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. At ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ayan, narito ang isang pangitain tungkol sa anak ng tao. Ginamit yung title na ginagamit ni Apostol Marcos, anak ng tao, Son of Man. Yung title ng darating na Mesiyas na anak ng tao, ina-identify niya dahil ipinanganak siya ng isang babae na siya'y tao, 100% na tao, at ibibigay sa kanya ang kapamahalaan pagkatapos ng kanyang pagbata ng mga kahirapan at mabuhay na maguli at umakyat sa langit. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Yan. So, naibigay po sa atin sa pamagitan ng pagpapaliwanag ni Pastor Ilioma kung paanong si Pedro ay mayroong malalim na pagkakaalam at personal siyang naging saksi sa mga hula sa banal na kasulatan, lalo tigit sa Lumang Tipan, na pawang naganap na mismong kanyang nasaksihan. So, dito po sa patuloy nating pag-aaral, may mga katibayan na pinahayag si Pedro tungkol naman sa kanyang pananampalataya kay Jesus. So, paano po natin itong bibigyan ng diin? Anong partikular na pangyayari ang inire-refer kaya ni Pedro? Basahin natin, Pastor, kasi meron tagpo rito sa 2 Pedro 1, 17 at 18. May tagpo rito na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalatian, at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalwalatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalugdan. 18. Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Ayan, tingnan natin kung saan naganap ito. Opo. Doon sa tagpo. Mateo 17, 2 hanggang 5. Anong tagpo ito na narinig nila ang ama na nangungusap na ito ang aking anak na pinakasisinta? Mateo 17, ang talata ay 1 hanggang 5. Ayan. Ano kayang tagpo ito? Ang ipinopoint ni Pedro dito sa kanyang tala sa 2 Pedro. Yan. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw.
at nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo'y naririto. Kung ibig mo ay gagawa ko rito ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod, makinig kayo sa kanya. Ayan, Pastor, ang tagpong ito, ayan, sabi natin ay walang favorite ang ating Panginoong Opo. Hesus. Pero meron tinatawag na inner circle, yung pinakamalapit sa kanya doon sa 12 alagad. At yun ay si Pedro, si Santiago at si Juan. Dilala niya sila is exclusive doon sa bundok ng pagbabago, sabi natin. Nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesus, nagliwanag siya. Hindi na siya yung ordinaryong taong kasama nila, kundi yung description doon sa Daniel na nagliliwanag na anak ng tao, ito na, naganap dito, Pastor. Yan. Nais kong idiin yon. At nakita nilang, nagpakita rin si Moses at si Elias. Now, ano ang representation ni Elias at saka ni Moses? Si Moses, yun yung banal na namatay na umakyat sa langit. So, 2 grupo ito. Yun namang si Elias, banal na hindi nakaranas ng kamatayan. So, 2 grupo ng mga pananampalataya na sila ay hindi na makakaranas ng kamatayan. Yung isang grupo naman, namatay na binuhay. Pareho silang malapit sa Panginoon. Dahil kay Kristo, ang mga taong ito naroroon sa kaluwalhatian. At, ididiin ko, Pastor, naganap ito na nasaksihan ni Pedro. Hindi imbento, kundi hindi nga siya ang nagsulat nito eh. Si Mateo ang nagsulat nito, pero naroon siya, pinatutuhanan niya sa kanyang sulat na naganap. So sa makatwid, ang mga itinuturo nitong si Pedro, sang-ayon sa ating mga pagpapaliwanag ngayon, ay hindi natin pwedeng sabihin na kathang-isip, kundi ito ay personal niyang nasaksihan ang lahat ng pangyayari. At alam nyo, maraming nakita si Pedro nung kasama niya si Jesus. Pero itong pangyayaring ito, ang pagbabagong anyo, ay kapansin-pansin. Dahil ito yung nagpakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Ayan, Pastor, napapansinin natin na nang ito'y maganap, ay malapit nang ipako sa krus ang ating Panginoong Hesus. At gusto niya na patunayan sa kanyang mga alagad na siya yung Mesiyas na ipinangakong tagapagligtas na magliligtas sa mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Pinagtibay nito. Kaya hindi malilimutan ni Pedro kasi pinagtibay nito yung katotohanan, siya yung ipinangakong tagapagligtas na magdadala. Siya yung anak ng tao na binabanggit sa Daniel, siya yung apocalyptic na Son of Man na gaganap at tutupad ng mga hula. Kaya yung tinutukoy natin kaninang sure word of prophecy, isa ito yung katuparan ng messianic prophecy na darating ang tinatawag nating apocalyptic Son of Man. Pastor, anong epekto nito sa ating mga buhay ngayon? Ayan, mga kapatid. Dapat ay maunawaan natin na wala tayo noong narito ang ating Panginoong Hesus. Ang meron lang tayo, ang tala. Ayan. So, bakit tayo magtitiwala sa salita na isinulat ni Matthew, Marcos, Lucas 1 tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus na yung mga yun ay totoong nangyari? May mga tao kasi ngayon na hindi naniniwala sa miracle. Na lumakad si Jesus sa tubig, binuhay ang patay, nagpagaling yung mga miracle na yun. Pero meron tayong tala na may mga lalaki at babae na nakakita nito. Sinaksihan nila at isinulat nila at pinatutuhanan na nakita nila ito. Isa si Pedro doon. Para naman sa atin, Pastor, nababasa nito, magandang maunawaan natin na magtiwala tayo dahil may mga testimony, patotoo, yung mga saksi. Yan, gusto kong gamitin yung saksi na nakakita, nakarinig ng mga ito na ito'y totoo na dapat nating sampalatayanan at panaligan bilang batayan ng ating pananampalataya. Amen. So ito ay napakalaking epekto sa ating pamumuhay sa panahon ngayon sapagkat ito ay tiyak na pwede nating panghawakan na siyang mga salita na gagabay sa atin upang lalo tayong manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito siguro yung paraan na sa pamamagitan nito lalo nating nakikilala ang ating Panginoong Hesus. Tama yun, Pastor. Ngayon, umiba tayo ng may malaki ring kaugnayan pero ating pag-usapan naman kung ano yung sinasabi nitong si Pedro tungkol sa
tala sa umaga sa ating mga puso. Ayan. Maganda yun, Pastor. Tingnan natin doon sa talatang 19. Balik tayo sa 2 Pedro 1:19. Yan. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ayan. Pansinin niyo, Pastor, ha? Ano ang nauna? Mga hula. Aha. Hindi naunang dumating si Jesus bago ang hula. Hindi. Ang lumang tipan may mga hula. At pagkatapos ng mga hulang iyon, ang katuparan ng mga hula sa bagong tipan. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Itong tala sa umaga na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na katuparan ng mga hula na binaybay sa lumang tipan. Basahin natin, Pastor, ang Apokalipsis 22:16. Tingnan natin ang isang talata na iuugnay natin dito sa katuparan nitong morning star. 22, ang talata ay 16. Dito po sa Apokalipsis 22, talatang 16, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Yan. Si mismo ang ating Panginoong Hesus na nagpakita kay Juan dito sa Apokalipsis sa isla ng Patmos, niliwanag niya na siya yung tala sa umaga na nagniningning. Nang ibig sabihin, siya yung katuparan ng mga isinulat ni Moses, ni Isaiah, ni Zacarias, ni Daniel, at iba-iba pang mga propeta na katuparan ng darating na tagapagligtas. Ito yung tiyak na salita ng mga hula o Amen. propesiya. So, ibig sabihin, sa pagbabaybay ng mga bagay na ito, nakikita natin na itong tala sa umagang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus bilang katiyakan ng mga hula. Subalit, ginamit din po itong salitang ito na tumutukoy din kay Lucifer. So, papaano natin ito paghahambingin? Ayan, yung Lucifer, kasi yung ginamit mong salita ay Lucifere, light bearer. Ayan, kasi ang kaaway ng Diyos, ang Diablo, siya yung gumagawa ng counterpart. Ang original na tala sa umaga, ang ating Panginoong Hesus. At gusto niyang kunin, mula pa sa pasimula, nung siya maghimagsik doon sa langit, yung posisyon ng ating Panginoong Hesus. Kasi kaya nga pati itong liwanag, yan, kaya papansinin niyo sa sulat ni Pablo ay siya isang anghel ng liwanag, ang tawag doon sa 1 Korinto, upang ipakilala na kine-claim niya na siya din ay may dalang liwanag pero palso, Pastor. Ang Diablo ay walang tunay na liwanag kasi siya ay prinsipe ng kadiliman. Ayan. Okay. So, maliwanag po na kung saan ay mayroong pagkakaiba yung pagkakagamit ng tala sa umaga na inihambing kay Lucifer. Ang tunay na tala sa umaga, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi tayo'y mga nagkasala. Nang ang tao ay nagkasala, tayo'y nalagay sa isang madilim na sanlibutan. Upang tayo lahat ay upang magkaroon tayo ng pag-asa, dapat sumilang sa ating mga puso, walang iba kung hindi itong tala sa umaga. At ang tala sa umaga, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, dahil mismong ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon, paano natin gagawin na mapatibay natin ng may kaliwanagan ang ugnayan sa pagitan ng pag-aaral ng Biblia at pagkakaroon ng nagliligtas na ugnayan kay Hesus? Ayan, maganda yan, Pastor. Magandang katanungan yan. Paano natin iuugnay yung pag-aaral ng salita ng Diyos at yung saving relationship, yung nagliligtas na ugnayan kay Kristo Jesus? Una sa lahat, Pastor, ay dito sa banal na kasulatan. Now, tingnan ninyo, Pastor, basahin natin dun sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo Kapitulo 3. 1 Timoteo Kapitulo 3. Ayan. Pansinin natin, Pastor, dito sa sulat ni Apostol Pablo sa
Segundo Timoteo. Pansinin natin, Pastor. Segundo Timoteo Kapitulo 3, hindi 1. Yan. Talatang Okay? Talatang 15. Yan. 15. Ang sabi po dito, at kung At paano 16. mula sa pagkabata iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. Ayan. At mula sa pagkabata, sinong tinutukoy niya rito? Si Timoteo. Timoteo. Natutunan niya ang tungkol sa banal na kasulatan na nagpapadunong sa ikaliligtas sa magitan ng pananampalataya. So, paano tayo magkakaroon ng karunungan ng tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng banal na kasulatan? Kung wala ang banal na kasulatan, mahirap unawain yung tinatawag nating kaligtasan. Paano ba tayo magiging makasalanan and so on. Ito, walang ibang aklat na pwede nating basahin na magtuturo sa atin tungkol sa pangangailangan ng tagapagligtas kung hindi ang banal na kasulatan. So, studying the Word of God, Pastor, ay ito yung basis para makita ko ang aking sarili, maunawaan ko yung panukala ng Diyos at pangangailangan ko ng tagapagligtas. Kaya nga dito, ang lahat ng kasulatan sa talatang 16 ay kinasihan ng Diyos na pinakikinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, ikatututo sa katwiran. 17, ang sabi roon, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, ang tanong mo, paano iugnay? Paano natin iugnay? Yung saving relationship natin, dapat magpasimula unang-una sa banal na kasulatan. Okay. Dahil pag pinag-aralan natin ito, makikilala natin kung sino tayo at kung sino ang tagapagligtas na tugon sa pangangailangan natin bilang mga makasalanan. At ito yung nauunawaan ni Pedro, na kung saan makikilala natin ng lubos ang ating Panginoong Hesus kapag pinag-aralan natin ang kanyang mga salita. Dahil ito yung tanging paraan na ginawa ng Diyos. Tama, isipin natin, nararamdaman natin ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan, sa mga karanasan natin. Yan yung tinatawag natin ng mga revelation. Subalit, upang lubos nating malaman mismo yung kanyang mga sinasabi, ito'y masusumpungan natin sa kanyang mga salita. Tama yun, Pastor. Kasi meron pong dalawang aklat na sinasabi natin tungkol sa pagkakilala sa ating Diyos at sa ating tagapagligtas. Meron tayong tinatawag na nature, ang mga kalikasan, ang kasaysayan at mga karanasan. Pero ito'y nagtuturo lamang na siya'y manlalalang. Yan. Ang general revelation, itinuturo nito na ang Diyos ay manlalalang. Wala ang nature, hindi pwedeng magturo na siya ang tagapagligtas. Okay. Ang banal na kasulatan lamang ang pwedeng magturo na ang Kristo ang siyang tagapagligtas, Pastor. Yeah. So, sa makatwid ay napakahalaga na bigyan natin ng panahon na pag-aralan ang salita ng Diyos. Sapagkat tanging dito lamang sa Biblia natin masusumpungan ang malalim na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Ngayon, ano yung kahulugan? Pakahulugan ni Pedro doon sa kanyang sulat sa 2 Pedro 1:20. Meron kasing napakahalagang bagay dito na sinabi ni Pedro at ganito ang sinasabi. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Ayan, maganda ito, Pastor. Mayroong dalawa akong pagkaunawa dito. Nais kong ibahagi. Unang-una sa lahat, ang banal na kasulatan, Pastor, ay nang ipagkaloob, iisang espiritu ang nag-inspired o pumatnubay nito. Hindi pwede na yung kukontradikin o tutuligsain ng isang manunulat yung isang bahagi ng Biblia. Pagka ganon tayo at nag-aral tayo ng banal na kasulatan, mga kapatid, na parang contradictory na katotohanan yung bahagi na isinulat ng isa na hindi sumasang-ayon doon sa kabila, hindi pa tayo nakakarating sa tunay na full na revelation ng katotohanan. Uulitin ko, mga kapatid, pagka may contradictory na mga talata sa Biblia, sa ating pananaw, ay tayo hindi pa nakakarating doon sa tamang katotohanan. Bakit? Because the Spirit does not contradict itself. Na siyang nag-inspire dito. Ikalawa na nais kong iyong pansinin, Pastor, at aking ididiin,
na kung ikaw ay mag-aaral nito, na yan, kasi gagawin na nating praktikal, nag-aaral ka ng banal na kasulatan, nakasumpong ka ng mga hula dito, ayan, mamaya magpapaliwanag ka na at meron ka ng sariling interpretasyon at hindi mo igagalang, pastor, hindi mo igagalang yung opinyon ng karamihang kaanib din ng iglesia na nag-aaral din ito at sasabihin mo, ikaw lang ang tama, kapatid, ikaw ay nasa maling landas. Ito yung tinutukoy ng talatang 20 na hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag lamang. Oo, marahil nakita mo yung liwanag na ito, pero ito'y pag-aaralan ng karamihan para maunawaan na ito nga ang itinuturo ng Biblia. Hindi exclusive ang interpretation, pastor, kundi it becomes a community interpretation ng iglesia. Yan. Kaya pagka may mga kapatid na sasabihin, uy, meron kaming aral na bago. May wala pa yan, di pa itinuturo. Eh medyo mag-iingat tayo sa mga ganyan. Bakit? Kasi ipahayag nila yon. Pagkatapos ay pakinggan nila ang mga leader, ang mga manggagawa, ang mga Bible scholar natin, at sama-samang pag-aralan na may panalangin kung ito'y totoo o hindi. At pag ito'y hindi tama, ay tanggapin mong mali yung iyong pagkaunawa. Ayan. Huwag mong ipilit na ito'y espesyal na revelation na ikaw lamang ang nakakaunawa. Napakahalagang bigyan natin ng pansin ang puntong ito sapagkat makikita po natin ang ginagawa ng mga kaanib ng iglesia doon sa Bagong Tipan, sila ay nagkakaroon ng pagsasama-samang paglago at magkakasamang nag-aaral. Kaya nga sinasabi natin ang Kristiyano ay bahagi ng mas malaking kawan. At dito ay nagbibigay si Pedro ng babala laban sa uri ng pag-aaral na tinatanggihan ang kahit anong pananaw mula sa komunidad ng mananampalataya. Kaya sa pakikitungo sa iba, lalago tayong magkakasama bilang komunidad. Subalit ang malaking suliranin naman sa kabilang banda, may mga tao na nakakatanggap ng liwanag mula sa kanilang pagsasaliksik na nais nila ng liwanag na yon ay tanggapin karakaraka ng buong iglesia. Yung bang nakatulog ka, biglang parang may nagsalita sa iyo at naisulat mo at kinabukasan, dadalhin mo sa buong iglesia, at ipapahayag na sa pulpito. At ipapahayag mo at ang paniniwala mo, sinasabi yon ng Espiritu Santo. Ayan, pastor, babantayan natin yung mga ganyan sapagkat iyan ang tinutukoy ni Pedro dito sa kanyang patungkol sa talatang 20 na hindi pansariling pagpapaliwanag lamang. Ang katotohanan na nais ng Diyos na sundan at iksakabuhayan ng kanyang mga anak ay katotohanan na nauunawaan ng kalahatang bahagi ng iglesia at tinatanggap ito mula sa mas malalim na pag-aaral. Ayan. Hindi ito nakuha lang dahil sa pangitain. Hindi. Kundi, alam niyo yung ating mga aral sa banal, yung ating doktrina, pastor, ng ating church. Ang sabi nila, pinagkaloob lang yan ni Ellen White. Hindi. Nagkaroon ng masusing mga pag-aaral bago mabuo ang isang pananampalataya o doktrina na ating sinasampalatayanan. Nagkaroon ng mga Bible conferences at doon yung mga mahuhusay at mga galing na nagsasaliksik ng Biblia ay iniisa-isa ito. Pinag-aaralan ng mga talita ng luma at bagong tipan para ito'y tignan kung ito'y totoo o hindi na dapat tanggapin ng iglesia. Kaya dapat natin kilalanin na ang iglesia ay komunidad ng mananampalataya. At ang komunidad na ito ay mayroong pinanghahawakang aral na kung saan ay galing mula sa kanilang sama-samang naging pagsasaliksik. Hindi naman masama yung ipahayag mo yung iyong natutunan. Because di natin alam na baka ngayon ay paraan din ng banal na Espiritu. Subalit, dapat din tayo na bukas sa pagtanggap natin ng payo mula sa iglesia dahil baka tayo rin ay naliligaw, lalo tigit sa propesiya. Napakahalagang isaalang-alang ang mga propesiya dahil mismong si Pedro ay nagbababala na kung saan ay sa gitna ng mga Kristiyano, kasama rin nila yung mga bulaang propeta at bulaang guro na maaaring maghatid sa atin sa maling paniniwala. Kaya nga, mga ginigiliw naming mga kapatid at mga kaibigan, hindi niyo ho ba napansin na umusbong o kaya ay dumami ang iba't ibang aral na mula doon sa mga kapatiran natin na nasa loob din ng iglesia. Ngayon, ang kailangan lamang marahil ay
doon sa mga kapatid na nakatanggap ng bagong liwanag, dapat din na bigyan nila ng pagkakataon na tanggapin yung payo ng karamihan. Ayan. So dapat mag-submit. Ito yung isang bagay na hindi dahil tayo yung nakakita, nag-aral at nagkaroon tayo ng pangitain ay tama na, hanggang doon na. Ito ay tama na. Hindi ganoon eh. Kaya nga ang Biblia, Pastor, ay hindi ibinigay na propositional truth. Hindi inaisa-isang Doctrine 1, Doctrine 2, Doctrine 3. Hindi ganon. Kundi sa pamamagitan ng mga pagkaranasan ng mga lalaki at babae tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa mga eschatology at mga hinaharap, nagkaroon sila ng pananaw na ito yung mangyayari. Hindi ibinigay ang Biblia na propositional na ito, Doctrine 1, Doctrine 2. Hindi. Kundi yung karanasan ng iglesia, nakita nila ang mga aral na dapat sampalatayanan tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa pagliligtas, tungkol sa pamumuhay, at tungkol sa mga darating na mga bagay. Kaya meron tayong mga aral ngayon na sinasampalatayanan. Bakit po napakahalaga na maging bukas tayo para doon sa pagbabago at paalala ng iglesia sa kabuuan? Ayan, sa 1 Corinto 12, tanungin natin si Apostol Pablo, dahil meron siyang pananaw tungkol dito, tungkol sa mga payo at pakikinig sa pangkalahatang tinig ng iglesia. Ayan. 1 Corinto Kapitulo 12, ang talata ay 12 hanggang 14. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu, sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi kundi marami. Ayan, narito yung concept ni Pablo, Pastor, na ang iglesia ay isang katawan. Hindi naman yung katawan ay nagsasarili ang kamay, nagsasarili ang paa, o nagsasarili yung taas na bahagi ng katawan. Nagkakaisa ito, ganun din naman sa pagtahak ng mga aral. At ang banal na espiritu, ito yung binding na bumubuo. Bagamat magkakaiba tayong mga tao at mga nilalang, nakaanib ng iglesia, nagkakaisa tayo dahil papatnubayan tayo ng iisang espiritu sa pagkaunawa dahil siya rin ang kumasi at nag-inspire ng banal na kasulatan. So hindi pwedeng magkagulo. Yung isinulat na kinasihan at pinatnubayan niya ay mauunawaan ng mga babasa dahil siya rin ang papatnubay nito kung pakikinggan nila ang pangkalahatang tinig at para sa kabutihan ng buong iglesia. So napakahalaga, maginigilyo namin mga taga-subaybay, na tayo ay maging bukas para ipasakop natin ang ating pakahulugan sa kasulatan sa pangunguna ng ating iglesia sa kabuuan. Dahil kung titingnan po natin, marami yung mga nagmataas, nagmatigas, hindi nagpasakop, ay naging mga fanatismo kung tawagin natin, at nagkaroon ng mga pagkakamali dahil tinanggihan nila na sundin ang payo ng komunidad na mananampalataya. Kaya, Pastor, totoo ba na palaging ang komunidad ng mananampalataya ang siyang pinapatnubayan ng banal na espiritu? Ayan, mayroong pagkakataon na ang iglesia ay nagkakamali. Ang mga leaders ay nagkakamali din. Kahit sa kasaysayan ng iglesia, Pastor, through the centuries, ay makikita nating mayroong mga ganong mga pangyayari. Pero at the outcome, at the last, mayroong isa o dalawa na mag-check nito at ibabalik din sa iglesia, tatanggapin din ng karamihan na yon ang tunay na aral na dapat sundin. So, hindi ka lalayo doon sa ito'y tatanggapin pa rin at aaprubahan ng buong iglesia. Ayan. Kagaya ng bigyan tayo ng example. Siguro sa mga batang mga Adventista, hindi na nila nalalaman yung Ford, Desmond Ford at kung ano. Nagkaroon ng malaking discussion sa isa sa pinakamalaking doktrina natin, ang aral ng sanctuaryo at yung 1844 at yung role ni Ellen White. Question ito ng isang magaling na scholar ng Biblia na tagapagturo doon sa Australia, Pastor. Ano mo, nag-convene ang buong iglesia doon sa Glacier View, sa Colorado, at almost mahigit na 1 linggong pinag-usapan ng lahat ng mga delegado ng mga iba't ibang bansa. Nagkaroon ng Bible Conference. Pinag-aralang mabuti yung mga issue na iniraise nitong si Desmond Ford at inisa-isang sinagot ito ng iglesia
may mga tamang punto, may mga hindi tama na dapat ay tanggihan, at ito ay lalong luminaw yung ating pagkaunawa sa ating pag-aaral. Yan. So napakahalaga mga ginigulin namin mga kaibigan na mayroon tayong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Dahil kung wala tayo nito, madali tayong maaakay sa mga maling turo. Kaya bilang mananampalataya o komunidad ng mananampalataya, kailangan yung palagi ang nag-aaral na sama-sama at nagkakaroon ng iisang paniniwala sa mga turo na napag-aaralan sa Biblia. Kaya sinasabi natin na ang Biblia ay makapagtuturo, makapagsasansala, at ito yung pinalalakas nito yung katotohanan na sinasabi ni Pedro. Kaya si Pablo ay sumulat na kung ano ang magagawa ng Biblia sa buhay ng isang tao. Ayan. Tunghayan natin, Pastor, at ating muling balikan yung sulat niya sa 2 Timoteo Kapitulo 3. Ang tinutukoy dito ay yung karanasan ni Timoteo na isang batang pastor, sa talatang 15 hanggang 17. Ulitin natin ito, bagamat nabasa natin ito kanina. 2 Timoteo 3, 15 hanggang 17. Ang sabi po dito, at kung paanong mula sa pagkabata inyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. Ayan, Pastor, narito, uulitin ko, pag mag-aaral tayo tungkol sa kaligtasan, ay dito sa banal na kasulatan, huwag nating hanapin sa encyclopedia, huwag nating hanapin kung kaninong komentaryo, kundi ang Biblia, ang batayan kung nais nating malaman ang tungkol sa ikadudunong sa kaligtasan at sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At may purpose at function ito. 4, fourfold yun. Sa isayin natin, Pastor, ha? Ang sabi rito ay, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Anong ibig sabihin na ito'y kinasihan? Ang ibig sabihin ito ay hiningahan ng buhay. Yung word na inspired doon ay God breath. Ito'y binigyan ng buhay para mayroong kapangyarihang bumago sa ating mga buhay, sapagkat ang purpose ng banal na kasulatan ay fourfold, 4. Una, sabi rito ay mapakikinabangan din naman sa pagtuturo. Sa ibang version, sa English ay doctrine. Ayan. Ano yung ituturo? Ay doctrine. Ano ba yung doctrine? Yung tama. What is right na nakasulat sa Biblia, yun ay doctrine. So anumang bagay na tama na galing sa Espiritu sa Diyos na aral, dapat ituro sa mga kapatid. Ikalawa, ang sabi rito ay pagsansala. Ano ba ang pagsansala? Sasabihin mo yung hindi tama. So dito sa Biblia, may mga karanasan ng babae at lalaki na mga hindi tama rito. Si David, kinuha yung asawa ni Uriah. Hindi yung tama. Bakit naririto? Isinulat yon para sansalain na hindi na natin ulitin yung ganun kasi yun ay mali. Yan. Kaya bakit si Lot inasawa yung kanyang mga anak at binuntis at kayo ng Moabita at mga Amonita? Bakit nakalagay dito? Hindi para sundan natin. Hindi sundan, kundi what is not right. So yung una, yung doctrine, what is right? Ano yung tama? Ang pagsansala, ano yung hindi tama? At ang sabi rito ay pagsaway. Ayan. Paano ba yung sinasaway? Yung pagsaway ay nagkakamali ang isang tao, anong gagawin mo? Ay how to be right. Yun ang pagsaway. At yung huli ay ikatututo sa katwiran. Ay instruction para sa katwiran, how to maintain right. Mapanatili na tayo'y tama. Ito yung mga areas na dapat nating pansinin na bahagi ng banal na kasulatan na pag pinag-aralan natin, alamin natin kung ano yung tama, ano yung hindi tama, paano natin itatama pag nagkamali tayo, at paano natin pananatiliing tayo'y manatiling nasa tama. Kaya nga nag-aaral tayo palagi, every week. Hindi tayo natatapos na. Pag nabautismo ka, tapos na ang pag-aaral mo. Hindi, kahit tayong mga manggagawa, patuloy na nag-aaral. Bakit? Ito'y nagpapanatili na tayo'y nasa tama. Baka mamaya mali na yung ating pagkaunawa. Ayan. So napakaliwanag ng pagkakalahad na kung saan ang banal na kasulatan ang siyang magpapatibay sa atin upang maganap natin yung mga tamang itinuturo ng ating Panginoon. Maunawaan natin yung mga bagay na tama at yung mga mali ay huwag na natin pang
sundan sapagkat itong banal na kasulatang ito ay binigay para maging gabay natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Meron akong idadagdag, Pastor, kasi kung minsan ay pag sinabi nilang lahat ng kasulatan, ayan, ay may mga ibang inaata-atado ang Biblia ang luma ay hindi na, ang bago ay ano na. Nang isulat itong talatang ito na kinasihan ng banal na Espiritu, ay wala pang bagong tipan na nasusulat. So ang lahat ng kasulatan dito, sa context ni Timoteo at ni Pablo, ay ang lumang tipan. Ayan. So, kung lahat ng kasulatan ay isasama na natin ngayon ang bago at ang lumang tipan. Pero ang immediate na tinutukoy nito, Pastor, nung panahon ni Pedro at ni Pablo ay ang mga kasulatang nakasulat sa lumang tipan na may mga hula tungkol sa darating na tagapagligtas. Sinasakop nito ang lahat ng mga aklat na isinulat ng mga propeta at ng mga apostol na sukat nating pakukuhanan ng doktrina, pagsaway, pagsansala at pagtuturo sa ikatututo at katwiran. So sa makatwid, ang banal na kasulatan ay isinulat na narito na rin lahat ang pagpapaliwanag. Kuminsan kasi ang tao kung bakit naliligaw sa mga turo ng Diyos sapagkat siya nakakakuha ng kanyang pagkaunawa na kanyang idinadagdag sa banal na kasulatan. Nag-i-import, Pastor. Ito yung tinatawag natin na eisegesis. Yung inputting into. Yan. Naglalagay tayo ng mga aral o ng pagkaunawa sa salita ng Biblia, sa kanyang mga salita dito, na hindi yon ang gusto ng banal na Espiritu at ng mga unang sumulat at pagkaunawa nung unang tumanggap ng aklat na ito. Doon nagkakamali. Kaya dapat pumunta tayo doon sa ano ba ang purpose at intention ng ito'y isulat. At ano ba ang problema nung ito'y isulat doon sa mga nasa iglesia na tatanggap ng aklat na mga ito nung ito'y isulat. Pagka tumalon tayo, yan, at ini-apply kaagad natin ngayon, may nabasa tayong ganito, ganyan, o mga babae, tumahimik, ganyan. Kaya hindi pwedeng mag-leader ang mga babae. Yun na kaagad ang interpretation. Yung ba kaagad ang ibig sabihin noon, o meron pang konteksto. So pupunta tayo, Pastor, when we study the Bible, we look at the audience, we look at the context, at tingnan din natin ano ang nais ng Espiritu na matutunan ng bayan. Dahil may suliranin, may pagsansala na ginagawa doon sa bayan ng Diyos noong panahong yon na pwede rin nating i-apply sa situation natin ngayon. Kaya dapat lamang na isaalang-alang natin na ang mga salita sa Biblia ay may kakayanan ipaliwanag ang pagkakasabi mula din sa banal na kasulatan. Kaya hinahangaan natin ng isang matalinong manunulat na si Martin Luther nang kanyang sinabi na ang kasulatan ay meron sariling liwanag. Ayan, ang ibig sabihin, Pastor, na ang isang bahagi ng banal na kasulatan ay pwedeng magbigay linaw o liwanag sa isang bagay na nakasulat sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Ayan. So, hindi tayo pupunta sa labas at maghahanap tayo. Like for example, ang pinag-aaralan ay Daniel at Apokalipsis. Ay nakabasa ka doon ng ganito. Merong anghel sa silangan. Ay kung anong gagamitin mo na? Kukuha ka ng encyclopedia, yung silangan doon ay ano ba ang tinutukoy na silangan nung isulat ito noong manunulat ng Biblia. Hindi yung ngayon muna intindihan, yung kung ano yung silangan. Ay kaya sasabihin nila ganito, ganyan. Mali na ang interpretation, Pastor. Bakit? Kasi ikaw na ang nagdagdag sang-ayon sa konteksto mo ngayon, hindi sa konteksto noong manunulat at nung makabukabularyo para doon sa ganung kapanahunan. Pag ganito ang mga prinsipyong panghahawakan natin, hindi tayo maliligaw ng mga bulaang tagapagturo. Kundi magiging matibay ang ating pagkaunawa sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita o ng banal na kasulatan. Subalit, ang isa sa katanungan ay, bakit ba tayo dapat magtiwala sa salita ng Diyos ng higit sa ating personal na karanasan? Ayan, Pastor, ang personal na karanasan ay apektado ng kasalanan. Tama. Ayan. So pwedeng hindi ito maging sapat na gabay sa ating pagpapasya sa tuwi-tuwi na. Pero pag banal na kasulatan ang ating kinuha na pangunahing batayan ng ating mga pagpapasya at pagsunod sa araw-araw, makakatiyak tayo na hindi tayo magkakamali sapagkat ikagaya ng sinabi ni Pedro, may tiyak na salita,
hindi lamang ng hula, kundi ng ating Panginoong Hesus na naririto na dapat maging gabay natin sa tuwi-tuwi na. Amen. Napakaganda nitong ating napag-aralan na napakarami pa sanang bagay na pwede nating pag-usapan, subalit kinulang na naman ang ating panahon. Mga kapatid at mga minamahal na taga-subaybay, maging alerto tayo sa pagkilala ng katotohanan mula sa kamalian. Sa sanglibutan ito na nababalot ng kasalanan, ng pita, ng kasakiman, pandaraya at pagkapuot sa otoridad, alam ng Diyos kung paano iligtas ang makadiyos mula sa mga tukso at kanyang hawakan ang masama sa ilalim ng kanyang paghatol. Ang ating kaligtasan ay ang pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo na sinasabi nitong si Pedro kung bakit dapat nating panghawakan ang kanyang mga turo sapagkat mismong naranasan niyang kilalanin si Kristo at nagkaroon siya ng katiyakan sa kaligtasan. Sa ganon ding paraan, sa pagkilala sa kanyang mga salita, makikilala natin ang lubusan ang ating mahal na Panginoong Hesukristo na siya naman nating tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa mga turo at aral na pinagkaloob niyo sa amin sa talakayang ito, na kung saan muling napatibay namin ang paniniwala na sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita, makikilala naming lubos ang aming Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, patnubayan ng banal na Espiritu ang bawat isa sa amin na bumubuklat ng inyong mga salita, na dito'y malirip namin ang wagas na katotohanan na nais niyong i-apply namin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, makamit namin ang nagliligtas na ugnayan ng Panginoong Hesus, at sa kanyang pagparito kaming lahat ay sasalubong upang manahin ang buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, kami nagpapasalamat sa inyong pakikisama sa amin sa talakayang ito. Nawa sana'y huwag kayong bibitiw hanggang sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ay nagpapasalamat sa inyong pakikisama at nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.